Let's bow our heads. Nakaupo lang kayo. Bow our heads. Wala namang ginagawa. Close your eyes. Kasi mag-start na tayo. Heavenly Father, salamat po. Salamat po sa umagang ito na pinagkatipon mong mga bata. Maraming salamat sa kanilang mga buhay na sila'y iningatan mo, Panginoon. Sila'y maraming anghel ang kanilang kasama, Panginoon, dahil may natasan mong anghel, Lord, ay inutusan mo para sila'y ingatan at gabayan. Lord, sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat sa pagkain na aming napagsaluhan, nabusog kami. At nawa, Panginoon, sa spiritual, Panginoon, na pagkain ay mabusog din ang aming mga kaluluwa, O Diyos. Lord, maraming salamat sa iyo lamang namin. Ibinabalik ang pinakamataas sa pagpurit pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak mo si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! So ito yung booklet, bago nating booklet. Pag natapos natin ito, gagawa na si teacher ng lesson plan. Kasi kailangan natin ito, sayang naman nakatambak na sa loob. Okay, buksan nyo ang unang page. Dito muna, explain ni teacher. Ang aklat na ito ay para kay, ayan, dito mo pala isusulat yung pangalan mo. Ang aklat na ito ay para kay, yan, isulat niyo dito, kay Judy May, kay Ate Ella, kay Ate Sofia, kay Ate Abigail. Yan, dito susulat ang pangalan ha, huwag pala dito. Okay na lang yan. Pero isulat mo dito ulit. Okay. Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Okay, buksan ang lahat na marunong magbasa, makibasa kay teacher. Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa makatulad nila naghahari ang Diyos, at kinalaw ni Jesus ang mga bata, ipinatong kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Amen. Ang lahat ng bata na narito ngayon ay pinagpala na ni Lord. Amen po ba? Amen! So, okay. Dito tayo sa second page. Dito na. Mga ate, tingin kayo sa second page. Ayan. Ang sabi dito, mga bata, ang aking pangalan ay si Special o si Katangi. Ayan. Ang ibig sabihin ng Katangi ay mayroong totoong kwento sa inyo ngayon. Ayan. Atensyon ang hinihingi niya sa inyo sa bawat sinasabi ng kwento. Tumutukoy ang bawat pahina sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ang siyang daan. Amen. So, alamin ang paglapit kay Jesus and nag-aanyaya siya sa inyong buhay na manirahan. G, gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas. At ay ipahintulot mong siya na ang mamahala sa iyong buhay sa araw na ito. Amen? Mga bata kayo, alam nyo na si Jesus ay ating tagapagligtas. Okay, dito na. Ano nakikita nyo sa picture? Mga angels sa heaven, nakatingin sa earth. Ayan o. Nakikita tayo ng mga angels sa heaven, okay? So, sa mga kuya at ate, ayan. Halika't, basahin po natin ang nasa gintong pahina. So, this page is kulay. Ang pahina na to, kulay ano? Kulay ginto. Which is parang yellow, no? Ayan. So, tungkol ito sa napakagandang lugar. Langit ang tawag dito. Amen. Totoong ganito ang mga daan dito. Matatagpuan mo rito ang napakagandang tirahan at bahay ng Diyos. Amen. So, ito yung picture, pinipicture out natin kung gaano kaganda yung heaven. So, yan o. Nandun nakatira yung mga angels. Ayan. Yung dadaanan mo ay ginto. Malilinis na ilog. Magagandang bulaklak. Maraming mga puno. Iba't ibang uri ng puno na may mga bunga. Ayan. So next, ang Diyos ay pag-ibig. Gusto niya tayong isama sa langit. Wow! Gusto tayong isama ni Lord sa langit. Tingnan ko, gusto rin ito ni tatay at nanay, kuya at ate, lolo at lola, tiyo at tiya, at bata, lalaki man o matanda. So ito yung family natin.
Kapag tayo ay pupunta sa heaven, of course, gusto mong kasama si mama at si papa, tama? Gusto mong kasama si mama at papa, hindi? Gusto. So, yun din ang gusto ni Lord. Na makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Yung ating mga kapatid, kahit hindi kayo minsan nagkakasundo, kahit hindi kayo minsan na nagbabati. But gusto mo siyempre na makasama siya sa heaven, tama? Okay, kahit si tito, si tita, si lolo, si lola. Sino pa? Si ate, kuya. Ayan. Next page. Dito. Titingnan natin yung picture. Sabi sa Biblia, na salita ng Diyos, wala ng sakit at kamatayan at kalungkutan at pag-iyak sa langit. Masayang lugar ang langit. Amen. So wala na doong sakit-sakit. Lahat na may mga sakit, mawawala na yun kasi kasama mo na si Lord. So, hindi na daw pinapayagan ng Lord na may mga sakit yung kanyang anak. Amen. So, yan o. Next, matatagpuan. Ito. Ay, hayaan mo lang siya, kuya. Hayaan mo lang siya. Matatagpuan natin dito si Jesus, ang anak ng Diyos. Siya'y kamangha-mangha at punong-puno ng pag-ibig. Mahal na mahal niya. Mahal na mahal niya ang mga batang lalaki at babae. Amen. So noon, nung nabubuhay pa si Jesus sa lupa, dito sa earth, nung bumaba siya, no? Ang mga bata, hindi niya pinapagalitan kapag gustong lumapit sa kanya. Kasi that time, gustong-gusto ng mga tao na nilalapitan si Jesus. Bakit? Dahil siya ay makapangyarihan. Lahat kapag may sakit ka, kapag hinawakan mo yung damit ni Jesus, gagaling ka na. So, ang mga bata, gustong-gusto din magpakalong kay Jesus. Anong magpakalong? Magpakarga? Oy, Kuya Gibor, behave ka lang. Huwag kang maingay. Kasi, nagkukwento si teacher tungkol kay Jesus. Okay. So, ito na yon. Gusto ni Jesus yung mga bata. Mahal na mahal ni Jesus yung mga bata. Kung gaano kayo kamahal na mahal ng mga magulang nyo, mas lalong mahal na mahal kayo ni Jesus. Amen? Ayaw na ayaw niya na nagkakasakit kayo. Ayaw na ayaw ni Jesus na nagpapasaway kayo. Ayaw na ayaw ni Jesus na magiging bad kayong bata. Tama? Kasi, siya ay Diyos na matuwid, perfect siyang God, perfect siyang Lord, kaya ayaw niya yung gumagawa tayo ng masama. Okay, so next page. Ayan, ano kaya ito? So sa langit, ito? Ano yan? So sa langit, sama-sama tayo magpupuri. Ayun. At sasamba na kasama ang mga anghel. Ating sasabihin, pinupuri ka namin Jesus sa pagpapatawad mo ng aming mga kasalanan. So sa heaven, wala nang tulugan doon. Lahat tayo, nag-worship na lang tayo. Gusto niyo ba yun? Di ba ang saya umawit sa Panginoon? Di ba ang sayang tumalon, sumayaw sa Panginoon? Kasi, parang siglang-sigla ka sa Panginoon. Di ba tayo, nag-worship tayo every Sunday? So, sino dito ang Sino dito ang umaattend pag Sunday? Ayan, si Ate Ella, ayan sila. O, kung gusto nyo umattend sa Sunday, pwede naman ha. Kuya Madi, Kuya Didi, Kuya DM, pwede kayong umattend ng Sunday. Kahit umattend na kayo ng Saturday, ng Kids Love. Okay, kasi doon nyo makikita yung magagandang awitin. Doon nyo makikita yung mga pag-worship natin sa Panginoon, sabay-sabay. Amen? Ayan. So next, mayroong natatanging aklat ng buhay ang Diyos sa langit. Wow! Ano daw ang sabi? Mayroong natatanging aklat ng buhay ang Diyos sa langit. Nakasulat dito ang pangalan ng sino bang kumikilala. Ayun o. Hi ate. Nakasulat dito ang pangalan ng sino mang kumikilala kay Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pangalan mo ba'y nakasulat na sa natatanging aklat ng buhay? Maniwala ka kay Yesu Kristo at ang iyong pangalan ay may isusulat sa aklat ng buhay. Ayan, ang ibig sabihin nito, kids, ayan o, mayroong libro ang heaven.
Merong libro ang heaven na nakasulat lahat ng mga pwedeng pumasok sa heaven. Okay? Kapag tinanggap mo si Jesus na yung Diyos at tagapagligtas, nandito ka na sa aklat ng buhay. Kapag wala ka dito sa aklat ng buhay, saan ka nakalista? Saan? Saan? Nasa hell yung lista, yung ano mo, pangalan mo, nandun ka sa listahan ng hell. Naku, mainit doon. May maapoy doon, no? Nandun si Satan. Para kasama mo doon. Ayan, so dito, last page ng gold. Basahin natin at isaulo nang sabay-sabay ang talatang ito. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So ito yun o, kapag wala si Jesus Christ sa buhay natin, hindi tayo makakatawid sa heaven. Hindi mo makikita yung ano, yung mga gold doon, lahat ng mga animals, hindi sila mababangis. Ay, no. Hindi sila mababangis, mababait sila. Yung mga lion doon, naku, hindi ka lalapain. Mababait yung mga lion doon, no? Kasi wala nang masama sa heaven. Okay, next page. Anong color to? Anong kulay ng next page? Black. Pag black, anong ibig sabihin ng black? No. Oh, no. Galit, pagsisinungaling, pagpatay, pagsuway, pagsamba sa Diyos-Diyosan, makasarili, pagnanakaw. Ayan yung sinisimbolo ng kulay na itim. Sino dito gusto sa dilim? Sino dito takot sa dilim? Oo. Bakit takot kayo sa dilim? Anong meron sa dilim? Baka may multo daw, sabi ni Ate Ella. May mga ghost, may mga may mga inkanto, ganon. Pero kapag kasama mo si Jesus, hindi ka matatakot. Amen. So, yun yung simbolo ng itim. Sino dito favorite niya yung black na color? Ano? Black na color sa damit? Favorite niyo yun? Kapag summer, kapag nagsuot ka ng kulay black, tapos summer, lalo kang maiinitan, lalo kang pagpapawisan. Yun. Kasi, ina-absorb ng init yung itim na na kulay. Yung mga dark na colors, yun. Kaya kapag summer, dapat yung kulay na susuot mo, yung mga light, mga puti, mga light color, gaya nito, mga sky, mint green, ayan, mga puti, mga light color kapag summer. Kapag tag-ulan naman, yun, pwede yun, kasi walang sikat ng araw eh. Hindi ka malalong mainitan, kasi walang sikat ng araw. Ayan, so gano'n yung itim, malungkot, no? Malungkot yung itim. Di ba pag may patay tayo sa pamilya, sumusuot tayo ng kulay itim na damit? Kasi ang simbolo nun, nagluluksa ka, no? Nalulungkot ka. Ayan. At sa hell, alam mo ba sa hell? Madilim doon. Madilim doon. Magugulat ka na lang sa sulok, meron doon may monster doon sa sa sulok. Ayan. Kaya, wala kayong magpakabait na bata, okay? Huwag kayong pasaway. Ano pa dito sinasabi sa itim na pahina? Ano pa dito? Ayan o. Dito kayo kasi makinig kayo. Ang Diyos ang gumagawa ng langit at lupa at ang lahat ng nakikita rito sa pasimula pa, siya ang gumawa. Naalala nyo, in the beginning, God created the heaven and earth. Unang ginawa ng Diyos, inihiwalay na yung dilim at yung liwanag. Okay? Pinaghiwalay na yon. Ang sabi ng Diyos, ang tawag sa dilim ay gabi. Ang tawag naman sa liwanag, umaga. Ayun, pinaghiwalay ng Diyos yon. Okay. So, sa gabi, anong ginagawa natin sa gabi? Tutulog, nagpapahinga. Kasi wala naman tayong masyadong makikita kapag wala ng ilaw, tama? Tapos pag umaga, doon tayo nagtatrabaho. Doon tayo gumigising.
Kasi marami tayong pwedeng gawin. Kasi yung liwanag, marami tayong nakikita. Okay? So, nilikha ng Diyos ang unang lalaki at babae. Sino yon? Sino yung nilikha ng Diyos? Si Adan at saka si Eva. Okay. Inilagay sila sa hardin ng Eden. Yun, no? Nakita mo yung picture? Yan, lahat ng kailangan ni Adan at saka ni Eva nandoon na sa garden ng Eden. Lahat ng bunga ng punong kahoy ay pwede nilang kainin. Pero sabi ng Diyos, bawal kainin ang prutas na nakakaalam ng tama at mali. Ang nakakalungkot, hindi nila ito sinunod. Ang hindi pagsunod ay kasalanan. Kapag hindi tayo sumusunod sa magulang natin, nagagalit, di ba? Nagagalit si mama at si papa sapagkat, anong sabi ng Diyos? Ang hindi pagsunod ay kasalanan. Kaya kung anong sinasabi, Kaya kung anong sinasabi ng ating mga magulang, susundin natin. Kasi ayaw ng Lord na hindi tayo sumusunod sa ating mga magulang. Okay. So next page. Dito, next page. Sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at walang makakapunta sa harapan ng Diyos. Amen. Sa Romans chapter 3, verse 23. Lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag namatay tayo at hindi tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon, hindi natin binanggit na siya ang Diyos at siya ang ating tagapagligtas, hindi natin siya tinanggap sa ating mga buhay, sa ating mga puso, naku, masusulog tayo. Nakita yung picture? Mahuhulog tayo sa tulay, hindi tayo makakarating doon sa heaven. Ayan. So next, lahat tayo ay makasalanan. Okay. Lahat daw ng tao makasalanan. Naniniwala ba kayo doon? Okay. Walang perfect. Si Lord lang ang perfect. Okay? So lahat tayo ay makasalanan. Kamatayan at kaparusahan sa ating kasalanan. Yun na nga ang sabi ng teacher kanina. Tayo ay malalayo sa Diyos magpakailanman. Sino ang pwedeng mag-alis at magligtas sa ating mga kasalanan? Si Lord lamang ang pwedeng magligtas sa atin para hindi ka masunog. Saan? Sa impyerno. Okay, next page. Anong kulay naman yung next page? Red. Sino ang favorite color ang red? Ay, wow. Si teacher naka-red ngayon. Oh, naka-red si teacher ngayon. Anong ibig sabihin ng red? Itong pulang pahina ay nagsasabi na ang lahat ng tao ay minamahal ng Diyos. Ibig sabihin, kapag favorite mo yung red, lagi kang nagmamahal. Sabi doon, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, lolo, lola, tiyo, tiya, ikaw at ako, nais ng Diyos na palayain tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga namatay si Jesus Christ sa cross kasi binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Okay? At dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, bawat isa sa atin, love na love ni Jesus. Handa nang ibuwis ang kanyang buhay para maligtas ka. Amen. May ginawang kaparaanan ng Diyos, ipinadala niya sa lupa ang kanyang anak bilang tao upang tayo ay maligtas. Ipinanganak siya sa Bethlehem, Jesus sa kanyang pangalan. Amen. So si Jesus Christ lang ang dapat natin purihin at sambahin sapagkat siya yung namatay sa cross. Okay. So next page. Tapusin natin to. Manlipis lang pala to. Nang nasa mundo si Jesus, gumawa siya ng himala. Mahal niya ang mga bata. Amen. At tumutulong siya sa maraming tao, hindi siya nagkasala. Yun ang sabi ni teacher na lahat tayo ay makasalanan. Si Jesus lang ang perfect. Okay, namatay si Jesus sa krus
sa ating lahat. Sa kanyang kamatayan, inalis niya ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. At ang dugo ni Jesucristo, ang kanyang anak, ang naglinis sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya tayo mayroong cross dyan sa church. Walang walang Jesus dyan na cross lang. Nagsisimbolo yan na ikay pinatawad na, ikay ligtas na, kasi dyan namatay si Jesus. Pero walang imahe, walang image ni Jesus. Kasi si Jesus nandoon sa heaven. Bumalik na siya sa Father God. Bumalik na siya sa heaven. Bumalik siya sa heaven, umakyat na siya nasa right hand siya ni Father God. Okay? Diyos Ama. Okay. Next. Last page. Namatay si Jesus at inilibing, nabuhay siya sa ikatlong araw. Oo, buhay si Jesus. Amen. Kaya tayo, kapag nananalangin tayo, ano nga ginagawa natin? Pinipikit natin ating mga mata. Kasi, para ma-imagine natin, nakasama natin si Jesus, at nandun siya sa heaven, nakikinig. Okay? Di ba napakalayo ng heaven? Hindi mo makikita minsan yung hindi mo tanaw, ang liit ng star. Ibig sabihin, ang layo-layo nun. Kaya kapag kakausapin natin si Jesus, nakapikit yung mga mata natin, tama? Nasa tahimik na lugar tayo, walang ingay, ganun. Ay, okay na, nag-stop na siya.